Good morning mga kalamons. Let's eat. Tingnan niyo yung breakfast ko. Nakita niyo ba yung breakfast ko? Umuusok pa. Di ba? Yan ang breakfast ni Bundat. Maghanap ako ng... Yan. Let's eat. Pagkatapos, di ba? Yung itong itlog, babasagin mo yun dila. Di ba? Ay. Naka. Sarap. Ay, nako. Di ba? Kala nyo walang kanin, tinakpan ng itlog. Ay, di ba? Kasi, kakain ako kasi may gagawin ako. Maraming gagawin. Pagkain na madalian, di ba? Tirang kanin, tirang pansit. Prito na lang itlog. Ang sarap prito ng tuyo. Ang tawag nito, kain ng tira. Diba? May maasarap ka na ng almusal. Ganito yun pag nag-iisa ka lang, diba? Pag nagutom ka, luto ng madalian. Kasi may trabaho pa. Yan ang buhay sa abroad. Kala nyo lang ang sarap, no? Yan ang buhay sa abroad na nag-iisa. Diba? Yung iba ang sarap, akala nung iba ang sarap ng buhay, diba? Yung ibang dyan, Diyos ko, may nasundan ako sa, si pala yung kasama ko, kaibigan ko. May nasundan, nagpadala ng pera sa WU, papuntang Pinas. Magpadala yung tatay ng 30K. Ang ginawa? Nako, nagalit pa kasi kulang daw. Tatakutin pa yung ama na maputulan ng kuryente. Ay, ano ngayon? Tapos, tanong yung tatay, kung yung pinadala yung nakaraan, kasi siguro mas malaki yung nakaraan. Ang sagot ng anak, huwag ka nang magtanong. So, ibig sabihin abuso? Diyos ko, kawawa na yung tatay, Diyos ko. Akala mo HL. Hampas lupa, hindi. Parang yung parang homeless na yung tatay. Yung parang, kung ako hindi nagbihis, mas pa siya, payat pa, ako mataba eh. Dahil kawawang yung tatay, nagtrabaho dito, pagkatapos, ganun ang demand, 30,000 na nga yung binigay, kulang pa daw. Yung kausap naman na anak, hindi naman bata. Ang sagutan yung tatay, sige, gawan ko ng paraan. Ano yun? Gawa ng paraan, manghihiram na naman. Ang kawawa yung mukha ng tatay.
Kaya dapat yung mga nasa ano, yung mga magulang nyo nasa abroad, isipin nyo kung gaano kahirap yung trabaho nila. Minsan kasi hindi rin sila nagsasalita, nahihirapan sila. Gagawan at gagawa ng paraan kung kailangan. Pero Diyos ko, yung nakaano sa ano, nakahilata lang. Walang tulong. Kain ko na lang. Oo nga. Kasi kung ako pa siguro nakasunod ako, baka agawin ko yung cellphone ng matanda. Kaibigan ko galit na galit. Sabi yung awa ng mga anak. So, kasyahin nyo. 30K yun eh. Ano yun? Pang makdo? Duko-duko sa kanto? Hindi, totoo naman eh. Kasi hindi lahat na panahon kumikita sila sa abroad. Lalo na dito. Kasi yung construction minsan, rotation sila. Kasi walang projects or ano. Pero nandito na sila eh. So, kaysa uuwi. Diba? Kaya dun sa expect na ano, palaging malaki yung binibigay. Pero, sana naman, isipin niyo yung ano, matanda. Hindi naman nakakaawa lang kasi siya. As in, ano na, matanda na, hindi naman siya ano, yung nakikita mo dapat na ano, medyo ano, talagang ano, parang akala mo gusgusin. Kaya yung kaibigan ko, ingis na ingis. Sabi niya, may mga ganun parang anak. Sabi ko, oh, marami yan. Kasalanan din naman noon. Hindi, nakasanayan na siguro na tinatakot-takot yung tatay. Hindi nagbibigay na nagbibigay, hindi nagsasalita na hirap na siya. Pero hindi. Lalo na pag more than 18 ka na. Magpasalamat ka kung susuportan ka ng tatay mo. Hindi, may asawa ka na, may anak. Ano ko? Kain ko na lang ng tuyo yan. Hindi nga sa totoo lang. Totoo yan, marami talagang ano. Maraming nasa Pilipinas na akala nila ganun ka rangya ng mga magulang nila sa ibang bansa. Pero Diyos ko, nakakaawa yung matanda. Hindi naman magpadala ng 30,000, kulang pa. Anuhin pa na sige ka, mapuputulan kami ng kuryente bukas. Maghanap buhay kayo, no? Kawawa. Hindi naman siya, talagang nakakaawa yung matanda. Kasi hindi man kagaya ko na ano, laki ng mukha. Overweight. Yun, malnourished din. Parang ako. Hindi kasi dapat kayo mga anak, isipin nyo, kung mamagulang nyo na sa ibang bansa, matanda na. Pagkatapos, pag natsugi dito sa ibang bansa, iiyak-iyak. Kasi may mga maraming ganyan. Pag uwi sa Pilipinas, cargo na. Sabagay, marami akong kakilala ng ganun. Dati kalakasan nila. Bongga pag nagpapadala sa Pinas. Dati nang bago pa ako dito. Pag nagpapadala,
Diyos ko, bi-weekly. Bali twice a month. Minsan nagpapadala ng 30,000 in 2 weeks. Pagkatapos pagdating, nakapicture yung asawa at saka anak. Nasa McDo, nasa SM. Ito na. Wala nang kontrata yung asawa. So nag-asawa. Dito. Ano nangyari? Hindi pinitis yung naging asawa dito. Hindi naging TNT. Tago ng tago. Ito na. Nahuli. Pinauwi sa Pinas. Ano nangyari? Hindi deported. So hindi na pwedeng bumalik. Ito na. Kasi dati ang asawa, pagdating ng pera, tongking. Oo. Tongking, mga baraha, mahjong, puntos, kumbaga. Ito na nangyari, di ba? So, lumaki na yung anak. Yung asawa at manda na rin, wala nang trabaho ng lalaki. Ano nangyari? Nagkasakit. Ang sakit, diabetic na ospital. Ito na. Nanghihingi sa mga kaibigan dito. Kasi walang panggastos. O, yun ang nangyari. Sa laki ng pinapadala, walang naiipon kasi McDo, SM, Juby. O, di ba? Ngayon, hindi na makabalik dito. Nagkasakit. Pag nagkasakit, naghihingi ng tulong. Totoo yan. Marami. Kaya kayong mga nandyan sa Pinas, kung pinapagahan kayo, halagahan ninyo. Kasi hindi lahat na panahon magbibigay at magbibigay ng pera yung bibigay sa inyo. Yun lang po. Kasi natapos na yung pagkain ko. Hanggang sa susunod. Bye! Thank you for watching.